Noong 26 ng Mayo 2011, sa di malamang dahilan, ang 17 anyos na si Aprilyn umalis ng bahay. Ang mabigat dito, mula nooy, hindi na siya muling nakita pa. Nakita mo ba si April? Ay, hindi po eh. Makalipas ang 3 araw, sa Mount Lobo, Barangay Balaba, isang nakapangingilabot na krimen ang madidiskubre. Si Police Staff Sergeant Emily Calixto Roldan ang humawak ng kaso. Nak, tulungan mo ako ha. Maghanap tayo ng maraming kahoy pa kailangan, ha? Magdapag na lang dito. Tay, may kahoy yung mas malaki. Yung bata nangangahoy kasi, sir. 4 o'clock ng hapon na yan, sir, is yung araw talaga, sir, doon nagre-reflect sa bunganga ng kuweba. So, may naamoy silang mabaho. Bunsod nito, nooy, nilapitan na raw ng bata ang pinanggalingan ng napakasangsang na amoy. Akala nila patay lang na aso or palaka, ganon. Nung nandoon talaga sa bunganga ng kuweba, naka-reflect yung araw, may nakita silang parang paa. Doon po yan, sir, sa Mount Luho, Barangay Balabag, sir, sa Lapos-Lapos. Tay, tay! Oh, Nak! Ba't nagsisigaw ka dyan? Paa! Sa puntong iyon, dali-dali raw na tinawag ng bata ang kanyang ama upang ipaalam ang nakita. Paangan ng tao yan, Nak! Tara, humingi tayo ng tulong! Madali! Nag-proceed kami doon, sir, sa area. Then, kinontak namin yung Soko kasi hindi namin magalaw yun without the, yung presence ng Soko. Kasi, sir, yung kuweba is maliit lang yung butas. Yung parang dapat nakaluhod ka, papasok sa loob. So, hindi mo siya makita kung anong itsura ng tao. Yung makikita mo na lang is yung tuhod lang talaga, sir. Sa puntong iyon, maingat na inilabas sa naturang kuweba ang bangkay. Hanggang sa tumampad na nga sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae. Nung nailabas na, sir, sa kuweba, yung hindi mo siya maklear yung mukha, sir, kasi kumbaga na-decompose na po yung patay. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ilang araw na sa lugar ang bangkay. Yung itsura po ng patay is hindi na siya, sir, makilala yung mukha. Yung mukha niya is tabingi na, dala siguro ng natabunan siya ng mga malalaking bato. Then yung kulay ng niya is yung parang maitim na, yung nangingitim na yung katawan niya at hindi mo talaga maklear yung mukha, sir. Bloated na din yung posisyon na hindi mo na siya ma-stretch or kasi as in matigas na talaga siya, sir. Ang balitang yun, mabilis namang nakarating sa kaalaman ni Aling Heidi. Dali-dali siyang nagtungo sa lugar. Bundok po yung daanan ng kalsada. Doon sa unahan, mayroon, malayo pa. Ma'am, pwede po bang makita yung bangkay? Wala po kasi yung anak ko, ilang araw na eh. Sige ho, baka makilala nyo. Nang ipakita sa ginang ang mga na-recover na gamit at kasuotan ng biktima. Yung damit niya, kasi naka-tube siya, yung jacket lang kasi noon, hindi ko makita. Kaya yung damit niya, tapos yung panty niya suot, nakita ko talaga, anak ko talaga. Abot langit ang pagdadalamhati ni Aling Heidi sa sinapit ng anak. Bakit, Lord? Sabi ko, bakit anak ko pa? Tulala lang ako, ma'am. Nakaiyak na ako, tapos nakatulala. Yun lang sabi ko, bakit? Sabi ko, ang dami-dami, bakit sa akin? Kasi nakita ko talaga yung dila niya lumabas. Samantala, patay sa otopsyang isinagawa sa bangkay ng biktima, traumatic injuries to the head ang direktang ikinamatay ni Aprilyn. Yung biktima, sir, maaring namatay siya doon sa paghampas ng bato, sa kabilaan po, yung sa ulo niya. Bukod pa riyan, may mga palatandaang ring hinalay ang biktima bago pinaslang. Yung bangkay, sir, is yung upper garments lang po yung natira, pero nakataas po siya, sir, hanggang taas po ng pusod. Din yung baba is wala na po talaga siyang panty at saka yung short.
Din yung may nakuha doong barbecue stick, sir, sa ari ng bata. Si Aling Heidi, walang maisip kung sino ang nasa likod ng krimen. Grabe ang ginawa ng tao. Bakit ano ba ang kagalit nila sa amin? Masakit talaga, sir, kasi nawalan eh. Kailangan talaga lahat kasi mabubuhay. Okay lang kung namatay sila sa sakit, sir. Pero kung namatay sila, ipinatay sila ng tao, yun ang mahirap. Pinakamasakit. At saka hindi na yung mabalik yung buhay niya eh. Nooy naging malaking misteryo ang sinapit ni Aprilyn. Ang mga otoridad, walang makuhang anumang lead sa kaso. Nung pag-imbestiga namin, sir, blanco talaga, sir, kasi wala naman talaga kaming record regarding doon sa alleged na nawawalang bata, sir. Months, sir, kasi wala talaga kaming nakitang evidence or may nag-witness. Ilang buwan pang lumipas, isang babae ang nakipagkita sa mga otoridad. Ano ba mga nalalaman mo? Ang kinikimkim ng sikreto, handa na niyang isiwalat. Nakita ko po kung sino pumatay at gumahasa kay Aprilyn. May nag-witness na according sa kanya, isa daw po siya sa nakakita sa insidente, sir. Ano? Masakit? Hindi ba, sir? Hirap? O sarap? Sarap, Master! Talaga namang masaklap ang sinapit ni Aprilyn. Magbabalik ang inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative.